Attention sila. Ano sinasabi nila? Kapag ang katawan natin ay may sakit, hindi ka rin makapaglingkod ng maayos. Tama ba? Amen. Kapag may sakit ka, palagay mo makakapaglingkod ka ng maayos. Hindi! Health is wealth. Kaya ano nagawa kung nakaratay sa ospital? Wala. Dala ko yung Bible, hindi ko mabasa, nahihilo ako. Dala ko yung Bible, binabasa ko, wala pumapasok sa isip ko. Hindi ako makapag-meditate sapagkat puro sakit ang nararamdaman ko. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, lalo na akala ko nung ako'y operahan sa appendix, akala ko, bata pa ako, mga 40 years old yata ako noon di ba? Pagkatapos po operahan sa appendix na yon, ang haba ng hiwa ko, sabong na pala. Nung araw din na yun, nagmotor ako, papunta sa pier, mag-deliver ng mga dyaryo. Yabang ko pa noon. Ngayon, kahit ngayon, nagsasuffer pa rin ako. Kasi may edad na. Hindi ganun kabilis ang healing kapag may edad ka na. Kaya kayo medyo bata-bata pa, huwag masyadong kumpiyansahan. Lahat ng ginagawa natin sa kabataan, pag inabuso natin yan, may singil yan sa araw. May araw na sisingilin ka dyan. Yung kidney ninyo, kapag may mga kasamahan ako doon, tinanggalan na ng kidney, isa na lang ng kidney na tigro. Yung atay, kayo, yes, there is prayer. Pero ang Diyos, lumikha din ng mga gamot. Ang Diyos lumikha ng mga bagay na makapagbibigay ng kalusugan sa atin. So, huwag natin abusuhin yan. Okay. Kaya sabi ko, Lord, hindi lang yun. May pinaalala pa rin sa akin ng Diyos. Ano bakit? Sa sobrang concentration ko sa pag-aaral ng salita ng pagtuturo, nakalimutin ko pala ang pamilya ko. Yung supposed to be mga taong tinuturuan ko na wala lahat yun. Pamilya ko lang, ang dami ng laman. May mga tao ang Diyos sa labas, hindi na natin sila kilala. Amen. Praise God. Kaya ang mga tumulong sa akin, hindi ko alam kung saan nagkakaling. Pati yung sa balistang iniwanan ko, dumalaw sa akin. Pati yung ating presbyter na natalo sa eleksyon, dumalaw din sa akin. Pati yung ordinaryong tao nag-abot sa akin na hindi ko rin masyadong kilala. Pati kaaway ko nagbigay din sa akin. Hallelujah. Yung kaisa-isa kong kaibigan sa Mindanao, huling-huli nagsabi, Pastor John, meron ka bang Gcash? Sabi ko, meron na kung bank account. Padalahan kita. Pero di ko sinabi sa kanya, wag na kapatid. Kapatid ang tawag ko sa kanya kasi hindi kami nagtatalog ng pasto. Nagkaibigan kami. Pero hindi siya nagbigay. Pero yung kaaway ko nagbigay. Yung hindi ko kakilala, nagbigay. Hindi natin kareliyo, nagbigay. Katulong nagbigay. Mga kapatid, kaya ako sabi ko sa miss ko, bago ako perahan, huwag kang mag-alala na. Pupuhos ang pera sa atin. Kasi naniniwala ko ng salita ng Diyos ay buhay. Amen! Hallelujah! Sino ba nagpakain kay Elijah when there was famine in the land? Sino nagpakain sa kanya? Ang Diyos. Ha? Ang Diyos. Sino kinilos ng Diyos para pakainin siya? Yung
kaugali ng uwa. Madamot. Sa lahat ng ibon yun ang pinakaswapan. Pero pinilos ng Diyos para magpakain. Kanino siyang bahay pinapunta para pakainin? Ano sabi ni Jesus Christ? Maraming balo sa bayan ng Israel. Pero pinapunta ng Diyos si Elijah doon sa babaeng widow na taga Sarepta. Para pakainin lang si Elijah. Kaya huwag kayong matakot na mawawalan kayo. Sapagkat kayo ay tao ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos kahit kailan. Amen. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang tumitira dito sa lugar na ito. God is everywhere. Kahit saan lugar ka, mapunta ka sa mapanganib na lugar, mapunta ka sa mga walang hiyang tao na ito, mapunta ka sa mga taong salbahe na ito, pag kinilos ng Diyos yan, tutulong at tutulong sa iyo yan. Lord. Eh, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng dahilan bakit mo ako pinapalit sa ospital na ito. Halos sumuko na ako noon. Gusto ko nang bumigay. Ang misis ko lang ayaw sumuko. Pero naisip ko, bigyan mo ako, Panginoon, ng dahilan. Bakit gusto mo pa akong... Bakit kinakailangan bumalik ako dito? Di ba pinagaling mo na ako? Bakit pinabalik mo ako dito? Yun pala, meron pa nang ipapaliwanag sa akin ng Diyos. Pinaranas niya akong makapasok doon sa PUI, Person Under Investigation, na kasama na may mga COVID. Doon ko nakita pala yung mga kahirapan ng mga taong pinagsususpecha ng may COVID. Mga taong binadialysis. Ingatan ninyo lahat ang inyong kalusugan. Hindi madali ang magpagamot sa panahon ngayon. Yung dinadialysis, akala nyo pang mayaman lang yan, pang mahirap din yan. At kapag dinadialysis ka, kahit may pera ka, hindi masaya ang buhay mo. Nakaupo ka lang sa isang lugar. 3 times ang dinadialysis. Kung ano-anong mga sinasaksak sa katawan mo. Kaya tama rin naman ang ginagawa ng Seventh-day Adventist bago sila magbigay ng preaching. Naalala niyo sinong writers na yun na kanya-kwento sa Bible? Sino yan? The prayer of the righteous prevaileth much. Sino yun? Sino binigyan na example doon? Naalala niya? Si Elijah. Basahin niyo sa aklat ng James. Basta ang nag-pray righteous, sasagutin ng Diyos yan. Kaya wala sa dami na nag-pray sa totoo lang. We need a righteous man to pray for you. Sabi nga sa James na yun, nag-pray lang siya na huwag umulan. 3.5 years hindi umulan sa bayan ng Israel. At na nag-pray siya, umulan ulit. Pinakinggan siya ng Diyos. Nagutom ang buong Israel for 3.5 years. Marami silang mga propeta na hindi naman propeta ng Diyos. Nag-pray sa nila ng lahat. Walang nangyari. Kaya hinamon sila ni Elijah, okay, contest tayo. Lahat ng mga propeta ninyo, labas! Doon tayo sa Mount Carmel kung saan nandoon ang inyong home court. Doon sa Mount Carmel, doon tayo magtuos, doon sa inyong home court mismo. At sino man pakinggan ng kanyang Diyos, na yung kanyang hain ay susunugin at may bumabang apoy galing sa langit, siya ang tunay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Ngunit ano nangyari? Lumabas ang mahigit 400 na propeta ng Israel. Remember that? Propeta ng Israel na tumalikod na sa Diyos sapagkat naniwala sila kay Jezebel at saka kay Haring Ahab.
Ang dami nilang nag-pray. Walang nangyari. Ano sabi ni Elijah? Laksan niyo pa ang sigaw niyo, baka natutulog lang ang Diyos mo. Amen. Praise the Lord. Basahin niyo ulit yung kwentang mo. The challenge of Elijah. Ano nangyari? Wala. Sabi ni Elijah, ako naman. So, para maniwala kayo na may apoy na manggagaling sa langit, itong hain ko na ito, buhusan niyo pa ng tubig hanggang sa dumaloy ang tubig. Baka sabihin niyo, tsamba na nasunog. But the prayer of Elijah was heard by God. So we need a righteous man. Huwag tayong maghanap ng kakampi, ipagdasal niyo ako. Paghanap tayo ng righteous na sabihin, ipagdasal mo ako. Mas madalas, kung wala kang mamakitang righteous, alam mo kung sino pinapakita ng Diyos sa prayer? Saksi ang misis ko. Maliit pa ang mga anak ko. Pero naniwala sila sa Diyos. Yung sabi nga ng Panginoon, malibang kayo tulad sa mga batang ito, you will never enter the kingdom of God because of their humbleness. So, tinawag ko mga anak ko, mag-break time na. That is when they were young. Ano yung mga kapatid? You have to remember this. Ay, nagbabasa ko sa prayer sa Facebook. Pray. Taas ang kamay dito na righteous. Taas! Is there anyone here who can claim that he is a righteous man? Meron ba gusto mag-claim na righteous siya? Si Elijah, sabi niya, ako na lang mag-isang nag-idira. Elijah can claim that. Ako na lang ang nag-iisang natitira dito, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, meron pa akong 7,000, hindi mo lang sila kilala. Nakatago lang sila. Amen. Praise the Lord. Hindi rin naman siya nakakalimot na tumulong sa mga wala. Sabi ko sa Panginoon, ano ba, naitulong ko sa mga wala rin ako may bibigay. Hanggang sa naalala ko na marami pala akong tinuturuan na hindi umaatin dahil wala raw pambayad sa akin. Sabi ko, bakit? Naniningil ba ako? Umatin ka, mag-aral ka. Kung may pera ka wala, ituloy mo ang pag-aaral mo. Sapagkat darating araw, baka hindi na kita maturuan. Kaya sila'y umaatin sa akin palagi at yun nga, sabi ko, Lord, doon lang talaga may bibigay ko sa kanila na hindi ako naniningil. Bago man siyempre, kailangan ko rin. At ang church na ito ang unang-unang tumulong sa akin. Alam nga ni Pastor Daniel yan na hindi talaga ako nangihingi. So, ito yung church nagbigay sa akin. Tapos, merong hindi rin natin kapananampalataya, hindi rin nagpakilala. Nagbigay ng 50,000. So, basta nag-text na lang sa akin ng Palawan, sabi, meron kang receivable na 50,000. Sa madalit salita, may mga nagbigay pa ng medyo malaki. Ito ang church ang unang nagbigay sa akin. Ito rin ang church na pinakamalaking nagbigay sa akin. Kung may nagbigay ng 50,000 sa akin, ano sa palagay niyo yung nagbigay ng pinakamalaki? Wala. Mga magkano? Mga? Hindi ko muna. Mga 51,000? Malayo. Lower. Ang church na ito ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking halaga na
430 pesos. Malaki ba yun? Naalala ko yung kwento ng isang balot. Sa kwento sa Bible, chapter 20 ng Luke. May isang widow na nagbigay ng isang dinaryo at isang mayaman nagbigay ng malaking halaga. Ang sabi ni Christ, sino sa kanilang dalawa ang nagbigay ng mas malaki? Ang sabi ni Jesus Christ, yung nagbigay ng widow. Bakit? Sapagkat itong mayaman nagbigay, barya na lang yung kanyang binigay. Pero itong nagbigay ng isang denaryo, kabuhayan na yun, binigay ba niya. At wala nga lang sa dito. Pero siya'y domestic helper sa abroad. Kilala mo? Kilala mo yun, di ba? Sister Mary Jane. Alaga na pumilig sa sabi niya, Pastor, tutulong ako. Sabi ko, tutulong. Nasa abroad, siguro malaki. Nung nagpapakita sa Facebook na kumakain lang na sa ganon, tapos domestic welfare, naintindihan ko na. Kaya nag-message ako sa kanya, ikaw ang pinakamalaking bigyan. Sa kabila ng pagiging domestic welfare niya. Okay. Ang problema na sa akin, 2 beses akong pumasok sa ospital. Nung una ay siguro mga 7 days lang, pinalabas na ako, pero sobrang sakit talaga. Puro pain reliever lang pala binibigay sa akin. Siyempre, lalabas ka, naka-pain reliever ka, wala kang nararamdaman. Pagkatapos ng pain reliever, yun na, balik na yung hilo, nasusuka na ako, hinang-hinang ako. So, binalik ulit ako ng misis ko. Nandiyan pala ang misis ko. Walang sawang sumusuporta yun. Alam nyo, sabi ko, Lord, marami nag-pray. Marami nag-pray sa akin. Pero bakit ako bumalik? Hindi siguro nakukuha sa dami na nag-pray. Kasi nabasa ko kasi sa Bible, basta